Hello guys, good morning, good afternoon, good evening kung anong oras mo man pinapanood tong video na to. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng customized sublimation mugs. So, ayan, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga materyales na kailangan natin. Siyempre, ito yung sublimation mug natin. Hindi siya yung ordinary na mugs lang. Coated siya, so kaya tinatawag namin siyang sublimation mugs. Then, ito yung mga printed layout natin. Ayan, kung makikita nyo, sublimation paper. Sa isang sublimation paper, tatlong pang mugs yung magagawa natin. So, may size siya. So, ako kasi usually, ang sinasize ko kasi dito is, yung width niya is 8. Then, yung dito naman, yung height niya is 3.5. 3.5, 3.6, something like that. And then, ito palang thermal tape para pag dinikit natin tong printed layout dito sa ating sublimation mug. Itong thermal tape kasi na to, kaya niya yung heat, yung init kapag sinalang natin siya dun sa machine. And syempre, itong sublimation quaff mug press natin. Yan, pangsabli siya. Quaff mug press. So, yan, quaff ang gamit ko. May ibang brand yan. May Kuyi, Yasen, tsaka madami pa. Pero, ito, matagal na sa akin to eh. So, pinalitan ko lang tong pinakapad niya recently kasi nabukbuk na din yung mga wirings niya. So, ayan. Ngayon, okay pa naman siya. Tagal na siya. 2015, 2016. So, buhay na buhay pa siya. Ito lang yung papalitan mo. Medyo naglolo ko na, pero okay pa naman. So, ayan yung ating mug press. Ito na yung sublimation mugs natin. So, ako kasi usually, pinupunasan ko muna siya. Ayan, bago ko idikit itong layout natin kasi minsan may mga dumi-dumi kasi siya dyan eh. So yun, para ano lang, sure na malinis yung ano. So ay papantayin nyo lang siya. Actually dito tansya method lang naman. Yan, tapos ito na yung thermal tape natin. Lagay ko muna, tapos pakita ko sa inyo ha. Ayan, tansya method lang. Kita nyo? Tinansya ko lang siya. Tapos, ayun yung tape. Yan. Tapos, kung makikita nyo, ayun, may konting spacing akong iniwan. Ako talaga usually hindi ko siya sinasagad. Para hindi rin magka-problema na may hilaw, ganyan. Tsaka, hindi rin naman siya kasi ganun ka, yung sakop na sakop, yung buong Ito yung pinaka-standard ko. So, sa mga customer ko, wala naman problem. So, ayan. So, magsasample muna ako ng dalawa, pero itong order ko talaga 50 pieces to it. So, para lang makapakita ko sa inyo kung paano yung process. So, ayan. Sa machine naman, so, ayan, nakasaksak na siya. Sa quap kasi, nandito yung bukasan niya sa gilid. Ayan, maaaring tumunog siya. Kung i-check nyo, yung sa mode ko, sa una 330, then 350, then yung timer ko is 100. Ayan, so aangat na siya. Pag na-reach nyo yung 230, tutunog na siya. Pag nag-230, pwede mo nang isalang yung mugs. Pag nasalang mo na yung mugs, bababa ulit yan mamaya. Then, pag na-reach na niya ulit yung 350, saka naman magi-start yung countdown. Mamaya check natin. So, ayan, 330 na siya. Pindutin natin to. Then, pwede na natin isalang yung mugs. Ayan. Kung makikita nyo to, bumababa siya, no? So, pag na-reach niya mamaya ulit yung 350, kasi yung mugs natin dyan is medyo malamig pa siya eh. Ito. So, kaya siya bumaba kasi pinapainit naman siya. Ayan, medyo mainit na siya ngayon. Kayo magugulat pag bumaba talaga siya ng husto yan. Kita nyo, tumataas na ulit siya. Ayan, so malapit na siya. Tignan nyo. 347, 48, 49. Magka-countdown na yan sa 100. Ayan.
Pag na-reach yung 350, mag-start na siya dun sa timer niya na 100 na kaninang nilagay natin. So, ayan. Five, four, three. Tutunog ulit siya. Yan. Pag tumunog na siya, pindutin lang ulit natin yan. Open natin. Yan. So, ingat lang kasi mainit to. Then, pwede na ulit natin isa lang tong isa. Pindot lang ulit, isa lang. So, pinindot na natin yan. Mamaya, bababa ulit siya kasi malamig yung mug natin. Pag minute na ulit siya, na-reach na ulit yung 350, same process lang. So, yun lang. Thank you, guys! Ito lang, medyo mainit lang siya. Tanggalin natin. Okay. Yeah. So, ayan na yung mug natin. Okay naman siya, walang nahidaw. Perfect.